Ngayong unang linggo ng Disyembre ay muli na namang mapapalaban ang boxing prospect at kasalukuyang number 2 contender sa WBO Super Bantamweight Division na si Wonderboy Carl James Martin. Dadayo pa ang ating pambato sa Tijuana, Mexico na teritoryo ng kanyang makakalabang si Ruben Tostado Garcia. Hawak ni Wonderboy ang malinis na kartadang 24 na panalo at may impresibo din itong 19 na panalo via knockout. Taglay ng ating kababayan ang bilis at lakas kaya marami ang nag-aabang sa kanyang bawat mga laban. Ang record naman ng Mexicanong susubok kay Wonderboy na si Tostado ay 27 panalo, 14 na talo, 1 tabla at 10 naman sa kanyang panalo ay by knockout. Marami ang nagtatanong kung bakit ito ang napili ng kanyang kampo na ilaban sa kanya. Gayong number 2 na nga siya ngayon sa Super Bantamweight Division. Kung ang kanyang promoter ang tatanungin na isang activity fight daw ito para kay Martin na kinakailangang lumaban upang hindi siya mangalawang. Kasalukuyang nakabase at nagsasanay ngayon si Martin sa Knuckleheads Boxing Gym sa Las Vegas, Nevada. Hawak siya ngayon ng MP Promotions ni Manny Pacquiao. Pero wala nga ba talagang bilang ang makakalaban ni Martin na si Tostado? Sa isa sa mga huling laban ni Tostado ay nakaharap niya ang kanyang kababayan at ang minsan nang tinalo ni John Riel Cuadro Alas Casimero na si Ricardo Espinosa Franco. 4 na round lang ang itinagal ni Tostado sa kamay ni Espinosa Franco na matapang namang nakipagsabayan ngunit hindi kinaya ang lakas ng kalabang si Franco. Sa huling laban niya ay muli na naman siyang natalo at bumigay sa ikatlong round sa kamay naman ni Edibaldo Ortega. Kung tutuusin ay masipag naman makipagsabayan si Tostado sa kanyang mga kalaban, yun nga lang ay laging kinakapos pagdating ng middle rounds. Si Wonderboy naman sa kanyang huling laban ay nanalo kay Anthony Jimenez Salas sa kanyang unang laban sa labas ng ating bansa. Hindi naman inibago si Martin na dumayo sa Mexico dahil pamilyar na nga siyang lumaban sa teritoryo ng makakalabang si Tostado. Kahit ngayon lang dumadayo sa ibang bansa ay sanay na rin naman si Martin na lumaban sa mga dayuhan. Sa katunayan ay isa sa mga tinalo niya dati at nagbigay ng problema sa kanya ay si Oscar Duque ng Tanzania. Nagwagi si Martin via unanimous decision, ngunit aminado siya na matibay talaga ang dumayong kalaban gaya ng inaasahan. Inaasahan ko na po yung tibay talaga kasi nga sa mga pinanood ko talagang lahat ng parte siguro matibay siya pero talagang umabot kami sa round na yon pero wala naman ako sisisihin sa ganun kasi lahat ginawa ko power, speed, lahat ng ginawa ko. Isa na sa pinakamabigat na hamon siguro kay Wonderboy ay ang laban niya kay Chaiwat Buatkratok ng Thailand. Bit-bit po ni Chaiwat ang experience sa kanyang halos 50 laban.
Nalampasan ni Martin ang mainit na laban at sa round 6 ay tuluyan na nga niyang pinabagsak ang kalabang Thai. Nakuha niya rito ang WBO Global Super Bantamweight title na dating nahawakan ni Janriel Cuadro Alas Casimero. Isang magandang panalo ang kailangang maipakita ni Martin sa kanyang laban kay Tostado dahil sa malalaking laban na sa susunod na taon ang naghihintay sa kanya ayon sa kanyang promoter. Marahil ay suntok sa buwan sa ngayon sa kahit na sinong boksingero ang talunin si Naoya the Monster Inoue na nagahari sa Super Bantamweight Division. Kung hindi siya aakyat ng timbang, ay isa po si Martin sa kanilang pagpipilian na susunod na mandatory challenger. Si Wonderboy na ba ang tutuldok sa winning streak ni The Monster sa ating mga kababayan? At sa laban ngayong linggo ay maaring hindi na umabot sa ikalimang round si Ruben Tostado Garcia, lalo na't kung gagamitin ni Martin ang kanyang side-to-side movement, hand speed at lakas. Ang napapansin ko lang na kailangan pang i-improve ni Wonderboy ay ang kanyang depensa, lalo na't madalas siyang ma-open kapag bumabato ng mga combinations. Abangan natin mga idol ang muling pag-akyat ni Wonderboy sa ibabaw ng lona at kung muli niyang mabigyan ng karangalan ang ating bayan.